So hello guys! Welcome back to our channel! So ang didiscuss naman natin is paano kumuha ng Canadian passport. So bali nung naging Canadian citizen na kami and then nakuha na namin yung citizenship certificate namin, that's the time na naisipan na rin namin mag-apply ng passport. So bali ang una kong ginawa is ginugol ko lang naman yung passport application form. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, ayan, nakita nyo naman, ginugol ko lang naman yung form. So, tinype ko lang is how to apply for a child passport. So, same thing lang. Kapag adult yung nag-a-apply, i-type mo lang sa Google is how to apply for an adult passport in Canada. Tapos, nilitaw naman yung website ng canada.ca. Tapos, dun sa website na yun, naka-spell out kung paano mag-apply ng passport. So, kailangan lang siyang basahin. So, sa website ng canada.ca, dun din makikita yung form. So, ganyan yung itsura ng passport application form. So yung second step na ginawa namin is nagpa-picture kami sa may Staples. So yung Staples sa may Dartmouth. Bali yung Staples para siyang national bookstore sa Pilipinas. So doon kami nagpunta. Bali nagpi-picture din sila for visa purposes and then for passport. So pwede kang magpa-picture doon. Ayun, nabidyohan ko naman si Liam nung pinakuhanan namin siya ng picture para sa kanyang passport. So, ang nagastos namin is $25.29 for the picture. Family of 4 kami. So, ang total cost ng nagastos namin is $101.16. Si Liam pala, nakuha niya ang kanyang Canadian citizenship by birth kasi dyan siya sa may Halifax pinanganak. Yung passport photo pala, kailangan is recent lang siya. So parang dapat yung picture mo is within the last 6 months from the date na sinabit mo ang iyong application. Kapag pala nagpa-picture kayo, huwag kayong magsusuot ng color white kasi bawal yun. It will cause delay. And then kasi since white yung background, bawal na white yung suot mong damit. So, hindi ka nila pipicturan. Passport application form dito is nangangailangan ng guarantor. So for adult passport application, kailangan ng isang guarantor and 2 reference person. But for the child passport, guarantor lang ang kailangan. So hindi kailangan ng reference person for them. So ngayon, merong requirements for guarantor. So dapat yung guarantor mo, 2 years ka nang kilala. Pangalawa, isa siyang Canadian citizen. And pangatlo, meron siyang valid passport. So, anong ibig sabihin ng valid passport? So, dapat yung passport niya hindi expired. So, magkano yung nagastos namin sa pagkuha ng passport? So, ang cost niya per adult passport application, ang cost niya is $160. So, ang validity naman nun is 10 years. So, kung ikaw, gusto mo lang, ang validity ng passport mo is 5 years lang. So, it costs $120 per adult. Okay? For child passport naman, it costs $57. So, ang validity lang for minor is 5 years lang. So, wala siyang 10 years, just 5 years. So, ang naging cost sa aming family kasi family of 4 kami, bali 2 adults and then we have 2 children. So, ang total cost ng nagastos namin is $434. So, paano ako nagbayad? So, dun sa application form kasi, merong part dun na ilalagay mo lang yung details ng credit card mo. So, maraming option ng pagbabayad pero ako kasi ang ginawa ko is nilagay ko na lang yung details ng credit card ko. So, papakita ko sa inyo. So, ayan. So, dyan ko lang nilagay yung details. Sinubmit namin yung aming application form through mail. So, inattach namin dun yung
citizenship certificate namin. And then, dun sa isa kong anak is yung birth certificate, yung original, kasi dito siya pinanganak. Kaming parents, bali, sinabit din namin yung photocopy ng driver's license namin na sign ng guarantor. And then, pangatlo, sinama din namin sa application syempre yung passport pictures. So, minail namin siya. So, kung saan papadala yon, nakalagay din siya sa form, pero papakita ko dito. So, yan. Diyan namin pinadala. And then, it's always a good idea na, yung ganong importanteng documents is merong tracking number. So, sa post office, bali sa Canada Post, nag-ask talaga ako na may tracking number para lang alam ko kung saan mapupunta yung document. So, natatrack ko siya. And then, it cost me like mga $20. So, hello guys! Dumating na yung passport ko sa post office. So, pipick upin lang natin ngayon yung passport ko. Okay, Liam said bye! 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 Mommy, let's go. Ayan, andito na kami sa post office. Ayan. So, ayan, nakuha ko na ang aking passport. So, pinapadala nila yan through Express Post. So, merong tracking number to, kaya na nalaman ko na ready na to for pick up sa post office. So, mamaya bubuksan natin to. Sa website ng Government of Canada, pwede mong i-check yung kung ano na status ng passport mo. So, meron dun na tinatawag na Passport Application Status Checker. So, the status of your application is available after 5 business days if you applied in person or 10 business days if you applied by mail. Since nag-submit ako ng passport application through mail, wala akong file number or reference number. So, pinili ko yung second option. So, kailangan mo lang i-supply yung details na hinihingi nila para ma-email sa'yo yung file number or reference number ng iyong passport. Nung na-email na sa akin yung file number or reference number ng passport application ko, pinili ko na yung first option. So again, isupply mo lang yung details na kailangan nila para malaman mo kung ano na yung status ng iyong passport application. Diyan ko nalaman na yung passport ko is na-print na and na-mail na by Canada Post. So, meron niyang tracking number and then yung tracking number na yun, pag pinindot mo, nakalink siya sa website ng Canada Post. So, yan yung website and then makikita mo kung nasaan na yung passport mo. So, dito kami ngayon sa loob ng sasakyan. Nandito kami sa school. Inaantay namin lumabas si Bella sa school eh. So, sinundo namin siya ni Liam. Pogi! Sa kanya katabi, Liam. Hello, ate! Nakauwi na kami ng bahay, so bubuksan na natin yung mail. So, ayan, nakuha ko na. Yan ang aking passport. So,
kailan namin na-receive yung passport namin. So, na-receive namin siya dun sa time frame nila na within 10 to 20 business days. So, na-receive naman namin siya that time. Hindi lang siya sabay-sabay dumating, pero halos magkakasunod naman. So, that's why meron akong separate vlog nung nakuha ko yung passport ng asawa ko. Bumili ako ng customized passport holder. So, yung seller naka-base siya sa Calgary. So, nag-order lang ako through Facebook. Tapos, pinadala niya dito sa Nova Scotia. Maraming salamat sa panonood ng vlog namin. Bye-bye!